may adlaw sa atong nga mga kaigsunan, mga suki na itong nga mga tigya paminaw. Meaning nga bahid na mga higala, atong hatagan o pagtagkad regarding na ni ining padayon nga gibatihan karon. Ilabi na kining balaod nun nga kaling kamot ni ini si Senador Kiko Pangilinan. Gawikan kay adunay mga senador mga higala ang gusto ang amindahan ang maong nga balaod nun mga kaigsunan gumikan ra usab sa mga panghitabo karon. Kaya kining juvenile welfare law mga kaigsunan gikan sa kinibitawng 15 anyos pa maubos dili mapriso mga higala. So muli problema karon gugikan kay nagkadaghan karon ang kaso mga heinous crime mga kaigsunan kung gadiin nalambigit ang mga minor de edad. Muli problema ni ining balaod mga higala. Murabag nasubraan ra ba sa pagprotektar ngadto na sa mga kabataan ilabi na ngadto na sa mga minor de edad nga murabag ilang gigamit nga kasangkapan dili na sa mga kabataan kundi lakip na usab may gala ngadto na sa mga sindikato. Ang ubang kabataan mga higala mga minor de edad gigamit sa mga sindikato gigamit kini sa pagpayuhot ngadto na sa mga illegal nga mga kalihukan unya kursunada kayo mahimo mga higala ang mga kabataan gumikan ni ining juvenile welfare law ni Senador Kiko Pangilinan mga kaigsunan. Kaya ganaman naon yung mga higala kung nga makahimo og karumal-dumal heinous crime mga higala ang sa ka minor de edad kinay kaya kasuhan kini manubag kini sama sa mga legal na ang panuigon mga higala ang mahitabo considering na nakahimo sila og mga heinous crime walay ilang kanubagon dili mapriso mga higala dili mapriso unya ang mahitabo mga kaigsunan walay kaso iton over na lang mga higala sa usa ka kining bahay pag-asa sa rehab mga higala rehabilitation center dari na sa atong nasud mo may problema karon muli problema karon mula nga siya Senador Robin Padilla mga higala gusto ni naging kamot ang maong senador nga gusto ni ini nga amindahan mga kaigsunan ang maong nga balaod pinaagi na sa edad nga kinahanglan gipaubos ni ini ang maong edad gito sa mga kabataan atong hatagan pagtagad na higala atong pasupot ang kining hisgutanan mga higala regarding na ni ining pag debate mga kaigsunan sa hawanan sa Senado gumikan kay medyo mitingog mga higala ang nalingkamot sa diin ang mao si Senador Kiko Pangilinan mga kaigsunan atong nga ipabati nga kaninyo mga higala ang maong hiskutanan atol kini sa kining debate mga higala regarding na ni ining kagustuhan mga higala ni Senador Robin Padilla nga kinahanglan nga amindahan kung din ipaubos ang maong edad
ngadto na sa 10 anyos mga kaigsunan ang kasuhan na gyud. Kasuhan na kaya karon man gyud nga higala ang kasanggaran nga nalambigit sa kining heinous crime 10 anyos, na ay 9 anyos, na ay 12 anyos, mula gusto ni Senador Robin Padilla mga higala. Okay, ato nga ipabati ang ilang diskusyon na mga kaigsunan ato kini sa maong hearing mga higala. So, kumbati si yun lamang Robin po Hood. sa pilit. Doon lamang po sa edad. At yun po talaga ang aming intensyon na bumaba po ito. Dahil sa nakita naman po natin, talagang yung mga nakakagawa po ng krimen ngayon ay nasa ganung edad na po. Correct. Tama lang. Dapat ang mga nagkasala ay nananagot. Nihitingog po si Senador Kiko Pangilinan. Matod pa niya nga tama lang ang nagkasala dapat mananagot. Pero kini nga balaod mga higala, kini iyang balaod nga gipahingusgan. Grabe kayo. Ang bata may higala nga minor de edad, wala gitulubagon. Hinay kaya kasuhan makaigsunan, patubagon sa iyang naangkon nga sa laod, ang naitabo may higala, dito na noon dalhon sa rehabilitation center mga kaigsunan. So, muli problema. At marahil ay maraming kinakailangan ding liwanagin o linawin sa usapin nung ano nga ba ang tunay na mga provision o tunay na mga posibleng mga pag-implementa ng batas at ikumpara ito dun sa mga hindi tama o kaya disinformation. Unang-una sa lahat, hindi po tama at hindi ito naaayon sa batas na walang pananagutan ang kabataan na nagkakasala. Number 1. Number 2, hindi rin tama na ang nagkasala sa batas na minor de edad ay dapat pakawalan. Number 3, hindi rin tama na kapag ikaw ay below 15 at up to 9 years old at ikaw ay nagkasala. Kining pamahayag ni Senador Kiko Pangilinan mga kaigsunan, ilawom sa iyang balaod nga gipasgan. Wala gini matuman mga higala. Wala gyud kay nga naman mga kaigsunan, dapat ang usa ka minor makaangkon og sa laod ilang na kining heinous crime, dapat managot siya. Patubagon siya mga kaigsunan, pabayron siya nga sa laod, pero wala na nahitabo may gala sa juvenile law. Dalo hinuon ang bata may gala kadto na sa usa ka rehabilitation center unya na side ba mga higala sa rehabilitation center, bahay pag-asa sa DSWD dili stricto. Ang uban ganit ya mga higala trabahan tira sa barangay, mubantay niya anak mga kaigsunan sa hit, unya pasumangil na didtong mga kabataan mga higala, nakaangkon og kining heinous crime, nakaangkon og krimen, lipaton na ng gwardiya mga kaigsunan, musibat, kat-kat sa gate. So, problema mga higala. Muna problema. So, kining giingon ni Senador Kiko Pangilinan nga matod pa niya sa balaod nga patubagon ang mga kabataan. Wala ni mga kaigsunan. Kaya nakabutang may gala sa juvenile law nga ang mga kabataan mga kaigsunan walay tulubagon, giprotektahan ang mga kabataan minor de edad mga higala kung makahimo og dakong salaod dili manubag, dili mapriso. Dili mapriso. Imbis prisuhon makaigsurang kasuhan, dito kini ihatod sa balay pag-asa.
bahay pag-asa. Ang pangutana karon, ang pangutana karon mga kaigsunan kay rehab ra man na. Di maginaprisuhan mga higala. So gawason yapon ang mga kabataan dito. Kunya, ang kining bahay pag-asa may gala, dili istrikto ang ilang pasilidad dito. Pwede bukat-kat sa koral, pwede lipaton ang gwardiya, o ang gwardiya mo banta dito mga higala, walay armas. Dili istrikto. Istorya ra mo, mga barkada, dua-dua, sulod sa bahay pag-asa, o niya istoryahon mo dito sa mga grupo, nga maoy mo may tudluan ko nga usay angan nga himuon, pinakamaayo nga himuon sa mga kabataan. So ingon ana lang mga higala. Ingon ana lang. So muna gingon, how come maingon si Senador Kiko Pangilinan nga pabayaran sa iyang sala nga naangkon. Ang pabayaron gali mga higala kung nakaangkon og heinous crime, prisuhon gid siya, kasuhan gid, ipatagamtam sa iya kung unsa gid ang iyang sala mga kaigsunan. Pero kiling bahay pag-asa dili man ni tisuan. So muna nga kung makagawas ang usa ka minor de edad, muhimo gyapon sa laon. Kaya nga naman, masod silang unahuna mga kaigsunan. Dili ang leta mapriso. Ay dapat kang pakawalan. Maliwanag. Noong 2006 na iba sa iba, nakita ang ilang mga naging problema sa implementasyon ng batas. Kaya noong 2013, ito ay inamentahan under the chairmanship then of now Senate President Chief. Ang problema man gid niining maong balaod mga kaigsunan, dili gid hugot. Walay kahugot. Wala gid himo og salaod heinous crime. Ang usa ka bata dalhon lang sa bahay pag-asa, rehabilitation center. Ang pangutana karon mga kaigsunan, unsa na malay bation sa kining biktima, pamilya sa biktima. Di ba? So sakit kayo ang side sa kining nahimong biktima mga kaigsunan. Gipatay, gilugos ba? Gilugos o ang suspect dadong rehabilitation center. Ang una-una sa bata makaigsunan, una-una ginagsibat. Muna nga sila Dorubin Padilla, gusto gid niya nga amindahan. Mas ipaubos mga higala. Nga kinahanglan kasuhan. Nga adisir muabot dito na sa bahay pag-asa mga higala, kinahanglan nubag sa siya sa iyang mga salaod. He was the chairperson of the Senate Committee on Justice. Ngayon, siguro isang tanong. Ang unang tanong, maaari bang masabi na oo, may kakulangan ng batas, ngunit mas marami ang kakulangan sa implementasyon kaysa sa batas? Una po, linawin ko po sa ating kaibigan Senator Kiko Pangilinan. Wala po akong sinabi na kulang ang batas. Sabi ko po'y napakaganda ng batas na ito. Hindi lang po siya napapanahon ngayon. Sa pangalawang tanong ko, totoo po yan sa maiksing panahon ko po dito sa Senado, napakadami pong magagandang batas. Sobrang gagandang batas, hindi po talaga na-implement. Hindi lang po sa usapin na ito. O usapin lang ng agrikultura, number one na yun. Actually, mga kaigsunan, kining juvenile law, welfare law, adarida sa atong nasod, okay man nga balaod. Okay man nga balaod mga kaigsunan, pero matawag nato nga adunay kulang.
Nga naman, nakabutang sa mong balaod mga higala, kung nga makasala ang usa ka minor de edad, dili siya manubag, dili mapriso. Sama sa prisuhan makaigsunan, sa mga legal ang gapaduigon, ingon ana unta, dapat prisuhon siya. Muna iya angayan, dili kay makasala heinous crime ang usa ka bata dalon lang sa bahay pag-asa. Pangutana karon, muna isipyat kang Kiko Pangilinan, pangutana karon, napalubag pa, ibutang ka lang kung maingon sila nga huwatan nga mamahimong legal ang kunaigon, adisir kasuhan ang pangutana karon, madawat ba na sa pamilya sa biktima, madawat ba na sa biktima, o nya daw bi makasibat ang maong nga bata, gumikan kaya sa bahay pag-asa, bahay pag-asa makaigsunan, dili stricto ang ilang nga pag dito. Akong example mga igala, akong example dito na sa may Misamis Oriental, na ay bata nanulis, kaya di man makasuhan, gidala dito, minor de edad pa lagi, 12 anyos, gidala sa bahay pag-asa mga kaigsunan. Gitanaw na ko dito ang bahay pag-asa, ang nagbantay ra empleyado sa barangay, walay armas, mura nagmarkada sa mga kining mga minor de edad dito nga nakahimog sa laod. Kaya itong bata may gana 12 anyos nga nakahimo og heinous crime, nakasibat na ito, nakasibat siya, miagi sa likod miagi sa likod sa maong bahay pag-asa, balay paglaom. Gumikan kaya ang maong kining balay paglaom, kulang mga kaigsunan, kulang sa mga gamit. Ang uban, ang kisame, plywood, dingding, plywood, kahoy, ang nagbantay, walay armas, wala diha. So, kanang ilang nagihimo nga useless lang mga kaigsunan. Information ang kagulan. Ito pong tanong niyo po, totoo po yan. Implementasyon ang kulang. Pero, alam niyo naman po sa buhay ng, ito lang po, opinion ko lang po ito. No? Dahil ako po ay, hindi ko naman po itinatago na tayo po'y galing dyan sa ganyang klaseng buhay. Yung mga ganito po kasi, alam nyo, minsan, iisipin natin ang mga kriminal, bobo, kriminal, tanga, kriminal, walang isip. Ay gusto ko pong sabihin sa inyo, nagkakamali po tayo. Yan ho ang mga may brilliant minds, ano? Kung gusto nilang gumawa ng krimen, at gusto nilang gamitin po talaga yung mga bata, talaga pong magagamit po nila. Kaya ulitin ko po, Senator Kiko, wala po akong nakitang hindi maganda sa batas po ninyo. Ako po'y naniniwala dito sa batas po ninyo. Kaya lang po, kailangan po natin mag-adjust po sa panahon po ngayon. Maraming salamat sa paliwanag at sa kasagutan. Kanina nabanggit mong in-interview na kabataan na kaya nila ginawa yung batas, yung kriminalidad. Kaya sila gumawa ng krimen ay dahil hindi sila mapaparusahan. Tama yun. Tama yung kanilang yung video na salita. Tama ba yun sa ilalim ng batas na pag sila gumawa ng kriminalidad o
o krimen ay hindi sila mapaparusahan. Sa usapin po ng kasi ganito po yan, ano, napakaganda po nung inyo pong katanungan. Ang bata kasi, kahit siya, ay lalahatin ko na po, ano, kasi ganito yan eh. Pagka sinabi mong pananagutan, ang katuktong po nun, dapat may parusa. Kasi kung pananagutan, oo, may pananagutan. Sinabihan siya, ginawa mo yan. Kaya ganito muna ang mangyayari sa'yo. Dadalhin ka muna dito sa bahay pag-asa. Dadaan ka dito sa matinding intensive na masasabi natin psychological and moral and lahat na po, no? Sabihin natin. Alam niyo po, Senator Kiko, sa 3 years and a half ko po sa Bilibid, hindi ko naman po nilalahat, ano. Pero wala na pong pinakamagagaling na artista kundi kriminal. Kapag kaharap niyo po yan, lahat ng drama, lahat na po, sabihin niyo po, lahat ng kalungkutan, lahat ng pinagdadaanan niya, sasabihin sa inyo. Pero pag talikod po ng nag-i-interview dyan, o halimbawa ng empleyado sabihin guardia, o ng probation officer, pag talikod po nun, pagbalik nyo sa selda, bubuksan yung wallet niya, papakita sa iyo yung dyaryo, ito pinatay ko, pare. Ganyan po ang criminal mind. Hindi ko naman po yung nilalahat. Pero pagka sinabi po natin kasi ng pananagutan, dapat nagbabayad ka ng kasalanan. Hindi lang binasa sa iyo. Hindi yung parang gumawa ka ng isang karumal-dumal na krimen. Ito po'y nakita ko po ito ha. Dahil ako po ay kabiyak na pumunta sa Camarines Norte nung i-rape nila yung batang ano po ito ha? Senator Kiko ha? Magkakaibigan po ito. Yung babae ni-rape nila, binidyo nila, lahat, pinatay, lahat po binidyo, hanggang naagnas yung bata, binidyo. Pagdating po nung, kasama po ako doon ha, nung dinala po doon sa bahay pag-asa, ang sabi ng bata, ahantingin ko kayo, sabi din sa mga, papatayin ko kayo, sabi din sa mga pulis. Ilan po yung, ilang taon yung bata na? 13 po. At ilang taon yung grupo sila, hindi ba? Grupo po. 13, 15, yung isa po, 16. Yung bata pong nirape nila, 13. Sabi ko kanina, wala po akong nakita hindi maganda po sa batas po na ginawa po ninyo. Sa umpisa pa lang po ng aking talumpati, ay yan na po agad. Sabi ko po, napakaganda. Yun lamang po sa usapin. Doon lamang po sa edad. At yun po talaga ang aking intensyon na bumaba po ito. Dahil sa nakita naman po natin, talagang yung mga nakakagawa po ng krimen ngayon ay nasa ganung edad na po. Huwag niyo pong isipin na ang aking amenda ay para guluhin o sirain ang punor ng batas po. Hindi po. Ako po ay sangayon dyan. Yun lamang pong provision na yun. Kailangan na doon di ko pangibinan. Iba po kasi ang pinanggagalingan natin. Kayo po ay magaling na abogado. Kayo po ay nasa medyo ironic lang kasi kayo ang nasa posisyon ng akusado. Ako naman ang nasa posisyon ng biktima. Pero isa lang po yung ating proteksyon na ng mga bata. Opo. Pero yung mga nakagawa po ng mga heinous crime, hindi ko po talaga matatanggap na tatawagin nating mga bata itong mga ito. Kaya naliligayahan sapagkat kayo. So, boto makagsunan. Naipunto si Robin Hood, Senador Robin Hood, Robin Padilla. Naipunto siya. Nga dapat kung nakasala nakakomit og heinous crime ang usa ka minor de edad, dapat iyang silbihan kini nga patubagon siya sa iya nga salaod nga naangkon, prisuhon. Kay kung ang usa ka minor de edad nakasala, imura nga dalhon dia sa kining bahay pag-asa, useless lang. Useless lang, makasibat ta siya, makalayas, mohimo gyapon sa laod.
Muna gingon nga, gwapo man ang kining gitawag nga kinibitaw nga balaod. Ganipinsa man si Kiko Pangilinan, wa may problema. Kaya matod palagi nga, pareho man sila nagdipinsa, protekta sa mga kabataan. Pero, napamatudan namang gid mga kaigsunan, nga ang juvenile welfare law, dari nasa itong nasod, dili effective nga balaod. Dili epektibo. Ano man, gigamit kini nga kasangkapan ngadto na sa mga kriminal, mga illegalista, sindikato, gigamit nila mga kabataan. Unya ang mga kabataan pod nalambigit sa mga krimen, mga krimen nga hilimuan usab sa mga dagko, mga legal ang panuigon. Mamay na itabo. So, ang pangutana karon, nganong magpermi man ta sa usa ka butang, usa ka balaod mga kaigsunan, nga nagatuot nga makatabang pero nilabay na lang ang dekada, pipila ka mga katuigan, dili effective. Nakapasamot na hinuon mga kaigsunan sa krimen diri na sa atong nasod. Kaya nga naman, ang usa ka minoridad muhimog sa laod, dili man patubagon sa korte, dili man prisuhon, sama sa mga dagko, mga legal aids, ang ilang tulubagon, nakahimog sa laod, iton overman sa DSWD, sa Bahay Pag-asa. So, magbalik-balik lang ang problema mga kaigsunan. Magbalik-balik. So, dili effective. Munang gusto niya Senador Robin Padilla nga mapaubsan. Gibasihan niya ang edad nga kinahanglan niya paubsan ang edad o patubagon yun. Pahamtangan og silo nga susama sa mga dagko, susama sa mga legal aids mga kaigsunan. So good job para kanako, good job nito na kang Senador Robin Padilla sa iyang paningkamon. O daghang salamat sa atong mga kaigsunan nga nang minaw. Bye-bye.